Oportunidad. Isang bagay na hindi lahat sa atin ay naibibigay. Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng tsansa para sa kung anumang oportunidad na kanilang ninanais. Pero paano kung ang isang pambihirang oportunidad na gusto ng isang tao ay ang oportunidad para pumaslang? Si Alessia McPhail ay isang masayahin at masigla na bata. Ngunit ang kanyang buhay ay agad na natuldukan dahil siya ay namataan ng isang lalaki na ang isa sa kanyang wishlist ay ang pumaslang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Alessia McPhail. Ang maliit na bayan ng Rothesay na nasa Isle of Bute ay isang maganda at tahimik na lugar sa western part ng Scotland. Sa napakaganda nitong dalampasigan at isang komunidad kung saan ang lahat ng tao ay friendly, ang Rothesay ay matatawag na isang paraiso para sa mga naninirahan dito. Ngunit ang magandang reputasyon na ito ay biglang naglaho ng isang umaga ng July taong 2018. Isang krimen ang bumasag sa magandang imahe ng isla. Ipinanganak sa Airdrie, North Lanarkshire noong October 22, 2011, si Alessia McPhail sa mga kakilala ay isang bata na palaging nakangiti at maraming kaibigan. Bagamat ang kanyang mga magulang ay hiwalay na noong siya ay sanggol pa lamang, hindi naman iyon naging hadlang para sa mga ito na magtulungan sa pagpapalaki sa kanya. Si Alessia ay nakatira kasama ng kanyang ina na si Georgina sa Airdrie at madalas na pumunta naman sa Isle of Bute para dalawin ang kanyang ama na si Robert na isang residente naman doon. Si Robert ay nakatira sa Isle of Bute kasama ng kanyang mga magulang at si Alessia ay enjoy na enjoy sa pagpunta doon sa tinaguriang Island Paradise kasama ng kanyang ama, lolo at lola. Ang Isle of Bute ay isang isla na matatagpuan sa west coast ng Scotland. Sa humigit kumulang na 6,500 na mga residente, ito ay isang close-knit community kung saan ang mga pamilyang naninirahan doon ay naroon na ng ilang henerasyon. Ang bayan ng Rothesay ay isang safe community kung saan kilala na ng lahat ang isa't isa. Ang mga pinto sa kanilang mga bahay ay madalas na hindi nakalak at kung nakalak man, ang susi ay madalas na nakatago lamang sa ilalim ng doormat. Ang Rothesay ay isang lugar kung saan ang mga bata ay may kalayaan na gumala ng mag-isa nang walang gaanong pag-aalala sa parte ng mga magulang. June 2018, sa papalapit na pagtatapos ng school year, si Alessia na noon ay 6 na taong gulang ay pumunta ng Isle of Bute. Siya ay nakatakdang magstay doon ng 3 linggo bilang kanyang bakasyon kasama ng ama na si Robert McPhail, ng girlfriend nito na si Tony McLallan at ng kanyang lolo at lola sa side ng ama na sina Callum at Angela. Si Alessia ay madalas na pumunta ng beach, mag-swimming sa pool at pumunta sa iba't ibang lokal na atraksyon kasama ng kanyang pamilya. Tumuntong ang unang araw ng July, ng gabing yon, matapos ng kanilang hapunan at matapos na si Alessia ay paliguan, ang kanyang ama na si Robert kasama ang girlfriend nito na si Tony ay dinala na si Alessia sa kwarto para sa kanyang pagtulog. Binuksan nila ang TV at isinalang ang kanyang paborito na Peppa Pig. Bandang 11:00 na ng gabi nang pinuntahan muli nila si Alessia kung saan ito ay mahimbing nang natutulog. Kinabukasan, July 2, ang lolo ni Alessia ay gumising ng madaling araw para sa kanyang trabaho. Sa kanyang paggising ay pumunta siya sa kwarto ni Alessia para i-check ang apo, ngunit wala doon si Alessia. Agad niyang ginising ang mga kasama sa bahay para hanapin si Alessia, ngunit hindi nila ito nakita. Bandang 6:24 na ng umaga, nang sila ay tumawag na sa mga otoridad para i-report na si Alessia ay missing. Ang mga otoridad ay agad na kumilos para hanapin ang nawawala na si Alessia.
Sila ay agad na bumuo ng search and rescue teams at ginalugad ang buong isla. Ilang Coast Guard at lifeboat crews din ang tumulong sa paghahanap at isang helicopter pa ang nasa himpapawid para i-scan ang area. Ang lola ni Alessia na si Angela ay nag-post pa sa Facebook ng tungkol sa kanyang pagkawala at humingi din doon ng tulong. Agad na kumalat ang kanyang post sa social media at soon enough, napakaraming mga volunteers ang nagsulputan para tumulong sa paghahanap. Matapos na higit 2 oras na paghahanap, bandang alas 8:50 ng umaga, isang balita na walang sino man ang gusto na marinig ang kumalat. Isang katawan ng isang batang babae ang nakita malapit sa isang abandonadong hotel at nang iyon ay puntahan ng mga otoridad para sa identifikasyon, ang batang babae na yon ay walang iba kundi si Alessia. Si Alessia ay natagpuan na walang saplot at obviously ay pinagsamantalahan. Siya ay nagtamo ng 117 injuries sa kanyang katawan. Sa mga injuries na ito, ilan sa mga ito ay sa kanyang kasalanan na ayon sa doktor ay galing sa severe at forceful inflicted penetration. Ang kanyang mga paa ay malinis at walang sugat na ang naging teorya ng mga otoridad ay dahil siya ay dinala ng salarin sa dalampasigan. Sa natagpuang katawan, ang mga residente maging ang mga otoridad ay nagtulungan para agad na mahuli ang salarin. Dahil sa bawat oras na ang salarin na ito ay malaya pa, mataas ang tsansa na magkaroon muli ng isa pang biktima. Isang residente na si Jeanette Campbell na tumulong sa paghahanap ang sinubukan na i-check ang kanilang CCTV footage sa pagbabakasakali na mayroon siyang makita na kakaiba noong gabi na nawala si Alessia. Nang gabing yun, ang kanyang 16 years old na anak na si Aaron ay nagparty sa kanilang bahay kasama ang 15 nitong mga kaibigan. Ang party na yun ay natapos around midnight kung saan si Jeanette at Aaron ay nagkaroon pa ng pagtatalo dahil sa isang piece of furniture na na-damage ng kaibigan. Matapos ng kanilang pagtatalo, si Jeanette ay tumungo na sa kanyang kwarto. Sa pag-check ni Jeanette ng CCTV footage, halos siya ay panawan ng ulirat nang makita na ang kanyang anak na si Aaron ay ilang beses na umalis ng kanilang bahay sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw. Nang tanungin niya si Aaron sa dahilan kung bakit ito umalis, sinabi ni Aaron na umalis siya ng bahay para hanapin ang kanyang phone at para na din bumili ng damo. Tinanong ni Jeanette si Aaron kung nakita niya ang nawawalang si Alessia na madaling araw na yon, na sinagot naman ni Aaron ng hindi. Sinabi din ni Jeanette na kung sino man ang salarin sa nangyari kay Alessia, malaki ang tsansa na naiwan ng salarin ang kanyang DNA, kung saan ang sagot naman ni Aaron ay hindi nila makikita ang kanyang DNA sa katawan ni Alessia dahil hindi naman niya nakita si Alessia. Sa sinabi na ito ni Aaron, hindi kumbinsido ang kanyang ina at matapos ng ilang beses na pag-iisip ay ibinigay ang CCTV footage na ito sa mga otoridad. Ipinanganak noong May 7, 2002 sa England, ang pamilya Campbell ay tumungo ng Isle of Bute nang si Aaron ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Si Aaron ayon sa mga kakilala ay isang normal at popular na teenager. Ang kanyang mga kaibigan sa eskwelahan ay inilarawan si Aaron bilang isang athletic at outgoing at may wide circle of friends. Si Aaron, katulad ng ilang mga kabataan na mga panahon na yon, ay nangarap din na maging isang famous na YouTuber. Siya ay nagpo-post ng gaming at trampoline videos sa pag-asa na balang araw, ilan sa mga ito ay magiging kanyang instrumento para sumikat. Si Aaron ay kilala din na mayroong pagkagusto sa something disturbing. Siya ay nagpo-post ng bloody knives at graves at mahilig mag-share ng creepypasta horror stories kung saan ang kanyang paboritong character ay si Slenderman, isang fictional character na minamanmanan muna ang kanyang biktima bago pa silangin. Ayon sa mga kaklase, si Aaron ay mayroon ding obsession sa mga notorious serial killers katulad ni Ted Bundy. Noong siya ay 10 taong gulang, isang batang babae ang binugbog ni Aaron in broad daylight,
kung saan siya ay tinawag pa ng mga kapitbahay ng mga panahon na yon na The Devil's Son. Taong 2017, sa isang Facebook conversation naman tungkol sa true crime documentaries, isang disturbing na comment pa ang sinabi ni Aaron sa isang teenage girl doon, kung saan sinabi niya na maaari na siya ay pumaslang ng isang tao balang araw for the lifetime experience. Gabi ng July 1, 2018, matapos ng buong gabi kung saan ang mga teenager ay uminom ng alak sa ginawang party, ang mga kaibigan ni Aaron ay isa-isa nang nagsialisan. Matapos noon, si Aaron na noon ay lulong na sa alak ay hindi pa nakontento at sinubukan naman na humitit ng damo. Siya ay nag-message sa ilang mga local dealers, ngunit ni isa man sa mga ito ay nagbigay sa kanya ng response. Dahil dito, isang plano ang nabuo sa kanyang isip at iyon ay ang pasukin at pagnakawan ang bahay ng isa sa mga local drug dealer sa area. At iyon ay walang iba kundi ang bahay ng ama ni Alessia. Si Robert MacPhail ay kilala na nagbebenta ng marijuana sa piling mga okasyon at isa si Aaron sa napagbentahan niya noon. Ang kanilang buyer-seller relationship ay nagtapos din naman nang minsan ay kumprontahin ng ina ni Aaron si Robert dahil si Aaron ay underage pa lamang. Bandang 2:00 ng madaling araw, determinado na makakuha ng inaasam na damo, si Aaron ay kumuha ng kutsilyo bilang kanyang proteksyon at tahimik na pumuslit sa kanilang bahay para tumungo sa bahay ng mga MacPhail na around 5 minutes ang layo sa kanila. Pagdating doon, nakita niya na ang pinto ng bahay ng mga MacPhail ay naka-unlock, kaya si Aaron ay tahimik na pumasok para isakatuparan ang maitim na balak. Si Aaron ay tahimik na gumapang patungo sa kwarto ni Robert sa kanyang paghahanap ng droga. Bago niya marating yon, ay ang kwarto muna ni Alessia ang kanyang nakita. Ang pinto ng kwarto ay bahagyang nakaawang at sa kanyang pagsilip doon ay nakita niya ang mahimbing na natutulog na si Alessia. Nang sandaling yun, oras na nakita niya ang defenseless na batang babae, ang kasabikan sa paghitit ng damo ay napalitan ng pagkakataon na sa kanyang salita nga ay once in a lifetime experience. Ayon kay Aaron, oras na nakita niya ang natutulog na bata, ang tangi at gusto na niyang gawin ay ang paslangin si Alessia. Ang natutulog na si Alessia ay agad na binuhat ni Aaron kung saan ang bata ay agad din namang nagising. Walang ideya sa kung ano ang nangyayari, si Alessia ay tinanong si Aaron kung saan sila pupunta, kung saan ang sagot naman ni Aaron ay isa siyang kaibigan ng kanyang ama at ihahatid niya sa kanilang bahay si Alessia. Matapos na iyon ay sabihin, si Aaron ay inilabas na si Alessia sa bahay ng pamilya MacPhail patungo sa malapit na dalampasigan at pumasok sa isang kakahuyan kung saan doon ay isang walang kapantay na kahayupan ang ginawa ni Aaron kay Alessia. Bandang 3:30 ng madaling araw nang si Aaron ay umuwi na sa kanilang bahay. Siya ay nag-shower at bumalik muli sa pinangyarihan ng krimen para kuhanin ang kanyang phone. Matapos noon ay muling umuwi si Aaron sa kanilang bahay at natulog na parang walang nangyari. Matapos na makuha at makita ang CCTV footage na galing sa ina ni Aaron, July 4, ang mga otoridad ay agad na umaksyon at inimbitahan si Aaron for questioning. Patay mali siya naman na sinagot ni Aaron ang mga katanungan sa kanya at iginiit na siya ay naghahanap lamang ng droga ng gabing yon. Sa kawalan ng matibay na ebidensya, agad din naman siyang pinakawalan, ngunit hindi din naman nagtagal at nagsilabasan na ang mga ebidensya na magdidiin laban sa kanya. Ang kanyang DNA ay nakita sa katawan ni Alessia at ang GPS data ng kanyang phone ay pareho sa lugar ng crime scene. Isang damit din na pagmamay-ari ni Aaron ang nakita malapit sa crime scene kung saan iyon ay nakitaan ng dugo ni Alessia. July 8 nang si Aaron ay iniresto na at sinampahan ng kasong abduction, rape at murder.
February 11, 2019 naman, nang siya ay humarap sa hukuman at sa kanyang trial ay sinubukan niya na lusutan ang nagawang krimen. Ang depensa na ginawa ni Aaron ay ang pagsabi na siya ay mayroong affair sa girlfriend ng ama ni Alessia na si Tony. Ayon kay Aaron, si Tony talaga ang pumaslang kay Alessia dahil ito ay nagseselos sa atensyon na nakukuha galing sa ama. Si Tony ay gumawa ng peking ebidensya gamit ang gamit na kondom na mayroong semen ni Aaron at iyon ang nakita sa katawan ni Alessia. Ang palusot na ito ay hindi naman lumusot at sa huli, sa mga patong-patong na ebidensya, si Aaron ay nahatulan ng guilty sa lahat ng charges at nasentensyahan ng 27 years in prison. Ang pamilya ni Aaron ay naghain naman ng apela dahil ayon sa kanila, ang 27 years in prison ay sobra-sobrang parusa para sa 16 years old na si Aaron. Kung saan ang naging resulta, ang kanyang sentensya ay ibinaba ng 24 years in prison. May 2022, si Aaron ay brutal na inatake ng isang inmate matapos na makita ang kanyang pintuan na nakaawang. Matapos na naibalita ang brutal na ginawa kay Alessia, si Aaron ay agad na naging target ng kinasadlakang bilangguan. Siya ay mainit sa mga mata ng kapwa mga inmate at nang minsan na naiwan nakaawang ang pintuan ng kanyang selda, hindi na iyon pinalagpas pa ng isang inmate at inatake si Aaron. Siya ay walang habas na binugbog kung saan ang isa sa kanyang ngipin ay tumagos pa sa kanyang labi. Ang attacker naman ni Aaron, bagamat sinampahan ng kasong asulto, ay naging instant hero at sinabi pa na ang kanyang ginawa ay all worth it. Mahirap na mawala ng mahal sa buhay, higit lalo sa ganoong paraan. Mas higit na mahirap ito sa parte ng ina ni Alessia na si Georgina dahil nalaman niya ang nangyari kay Alessia sa pamamagitan lamang ng Facebook. Mahirap din ang ginawa ng ina ni Aaron na mas nanaig na isuko ang anak kaysa iyon ay pagtakpan. Ang pagkawala ni Alessia ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang pamilya maging sa kanilang payapa na isla. Kalunos-lunos man ang kanyang naging wakas, nawa na ang alaala at kulay ng kanyang maiksing buhay ang mas manaig sa buhay ng kanyang mga naiwan at ito ang kanilang maging liwanag para matakpan ang ibinigay sa kanila ni Aaron na kadiliman. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!